to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sec. Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin. What the President wants, he gets? O, pakinggan nga natin to. Baka may sasabihin, parang ano kayo eh. Magkaiba kayo ng sinabi eh. Na itong ano mo. Eto, pakinggan natin. Paano ko malalaman? 6 minutes. Majority Floor Leader. I rise to... Thank you, Mr. Senate President. Hindi mafo-forward. Thank you, Mr. Senate President. Thank you, distinguished Majority Floor Leader. I rise to make... Ay nako. Thank you, Mr. Senate President. Thank you, Mr. Senate President. Thank you, distinguished... Ayaw ma-forward. Thank you, Mr. Senate President. Thank you. Kasi sasabihin niya rito eh. Paano ko ba i-ano to? Baka pwede ako mag-add ulit ng video file. Kasi sasabihin din dito ni Cheese. Ito pwede. Di yan. Mali. Kasi parehas sila ng sinabi. I mean, kinontra ni Cheese tong ano niya eh, yung pahayag niya. Senate President, para mag-release upang patotohanan ang mga salitang ito. Taong 2023 nung tinalaga si Ginoong Kiko Laurel bilang kalihim ng kagawaran ng agrikultura. Bilang suporta sa kanyang mandato, tinanong ko noon ang isang simpleng katanungan sa budget process natin. Bakit mas malaki ang pondo ng flood control kesa sa agrikultura? Why is it that the budget for flood control is bigger than the budget of the may paresibo pa si Cheese Escudero Department of Agriculture or the agriculture sector as a whole? The fifth biggest allocation, not even a department, is flood control. And so yan yun. Kahit nung una pa lang, kinakastigo na pala kayo eh. Allocating a measly 31 billion for irrigation, for rice. Why? Pagkatapos po noon, tinulungan ko siyang bawasan ng flood control budget at idagdag sa 2024 budget ng... Dito, patunay ito, nadalubhasa na si Cheese mag-scramble ng, di ba? Ayan, tinulungan niya eh. Kumbaga, ang mahilig tumulong doon sa mga hindi mga expert. Not necessarily, pero pagka mahilig kang, dapat may galing ka. Di ba? Tutulungan mo nga dun sa yung isang tao sa hindi niya alam eh. Tapos pares kayong hindi alam. Department of Agriculture. Aniya, tumawag daw sa kanya si Congressman Zaldico dahil pinapatanong daw ni Speaker Romualdez, bakit binawasan ang pondo ng flood control? Ngunit wala nang nagawa si Congressman ko dahil sinabi niyang pasayan ng Pangulo. Iba pala. Ikaw pala PBBM, palapas siya ka eh. Gamit na gamit ka Ayop na yan dahil daw pa siya yan ng Pangulo. Sinong may dyan? Sino may sala? Kasi dun sa kanina, sabi ni Saldico, si Speaker Martin daw, yung siya nakakaalam. Ang nakakaalam,
Dahil sabi daw ni Secretary Mina, eto, anong sabi mo naman? Isa pang point dito, wala naman halos bago dun sa sinabi ni Saldico eh. Wala talagang bago. Kahit tayo na imagine na natin yan eh, nagagawin niya. Yung mga sinabi niya, alam na natin na may insertion, alam na rin natin na ganito, ganyan. Marami rin nagsasabi na posibleng damay si PBBM talaga sa budget allocation. 'Di ba? Ito ngang si Shelo, isa ring wag kayo nagpapaniwala ron kay Shelo Magno. Yung mga loyalista lalo na naniniwala kayo kay Shelo Magno, wag niyo masyadong pinagpapanood 'yon, magiging eng-eng din kayo kagaya niya. Isa ring eng-eng 'yun eh. Biro nyo gustong ipakulong daw si PBBM, tama lang na makulong si PBBM. Anyways, that's for another topic. Pero ito, pakinggan nyo yung sinabi rito ni Cheese. Nung termino ko rin po bilang Pangulo ng Senado, maraming beses po akong tinanong ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol... Tinanong daw siya. Tungkol sa panukalang budget para sa 2025. Sinabi ko po sa kanya... Bakit para magkaiba kayo? Eto, nagtanong dito kay Cheese Escudero, Saldi. Ano? Niya ang buo at tapat na katotohanan para malaman po niya ang tunay na larawan at sitwasyon Ipinaalam pala ni Speaker Cheese kunyari ewan ko kung totoo ng pambansang budget para sa taong yon. Bakit kanina may preba ka? Nung sabi, at sinabi ko kay Agriculture Secretary, bakit mas malaki ang budget? Sabay may pakita. Ngayon, sinabi mo na naman, sinabi ko kay PBBM, ba't wala kang ebidensya? Sayang naman. Ito marahil, Ginoong Pangulo, minamahal kong kasamahan, ang isa sa mga dahilan kung bakit pinag-utos ng Pangulo ang pag-veto at pag-for late release sa FLR at pag-hold ng malaking bahagi ng budget nila. Nako, yun pala eh. Napag-usapan pala eh. May preba ba na si PBBM nagtatatanong tungkol sa budget? Tapos ibabato nyo kay PBBM, ito isang malaking preba. Nabataan ni Sara. Si PBBM pala mabusisi na nagtatanong. Ano yung mga patunay? Yung kanina pinakita natin. Yung interview na hindi niya na mamukhaan yung yung budget na binigay nila from NEP. Tapos meron siyang ni-review nila ng hanggang December. Meron pa siyang na-veto. Tapos, eto pa si Cheese, sabi? Nagtatanong Nagawa si Congressman ko dahil sinabi niyang pasayan ng Pangulo. Pasayan ng Pangulo. Ang wala daw nagawa, si Congressman ko. Kanina, ang nagsabi, si Presidente nagsabi niyan eh. Ano sabi ni Speaker Martin? What the President wants, the President gets. Ko rin po bilang Pangulo ng Senado, maraming beses po akong tinanong ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa panukalang... Maraming beses pala tinanong eh. Maraming beses pala tinanong. Naku, naman, mabusisi. Parang nagkakamali ka yata dyan. Saldi ko, kinokontra ka ni Cheese Escudero dito. Budget para sa 2025. Hindi, baka meron ka pang ibubulgar dyan, Cheese. Kasi talagang kinokontra mo na si Saldi ko eh. Parang kinokontra mo na anong ginawa kaya ng Pangulo. Sinabi ko po sa kanya ang buo at tapat na katotohanan. Sinabi mo, buo at tapat na katotohanan Anong ginawa ng Pangulo? Sabi mo! Para malaman po niya ang tunay na larawan at sitwasyon ng pambansang budget para sa taong yon. Ito marahil, Ginoong Pangulo, minamahal kong kasamahan. Ang isa sa mga dahilan kung bakit pinag-utos ng Pangulo ang pag-veto at pag-for late release sa FLR at... Patay! Dahil sa mabusising pagtanong ng ating mahal na Pangulo, bakit kaya siya nagtatanong? Baka, anong pinalalabas mo pala?
Saldi ko. Pinalalabas mo ba na si Cheese nagsisinungaling? Ayan o. Anong nangyayari? Nagtatanong si PBBM, baka alam ni Cheese. Alam mo bang may pinasok ako? Ganon. Parang isang malaking kabupolan yan. Ayan o. Tapos, nung nakita daw ng mahal na Pangulo, yung tunay at kabuuan na litrato o picture ng budget, eto siguro ang isa sa mga dahilan kung bakit binito ni Presidente. Dito pa lang Huwag na tayong lumayo sa mga iba pa. Eto pa lang, dali ka na rito. Dito, diin ka. At pag-hold ng malaking bahagi ng budget nila. FLR daw for later release. Natay tayo dyan. Bakit binawasan ang pondo ng flood control? Ngunit wala nang nagawa si Congressman Ko dahil sinabi niyang pasayan ng Pangulo. Nung termino ko rin po bilang Pangulo ng Senado, maraming beses po akong tinanong ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa panukalang budget para sa 2025. Sinabi ko po sa kanya ang buo at tapat na katotohanan para malaman po niya ang tunay na larawan at sitwasyon ng pambansang so na-imagine daw ng Pangulo dahil sa galing niyang pag-describe nung budget. Budget para sa taong yon. Ito marahil, Ginoong Pangulo, minamahal kong kasamahan. Ang isa sa mga dahilan kung bakit pinag-utos ng Pangulo ang pag-veto at pag-for late release o FLR. Patay ka dyan. Palakpakan. Nasa may pampalakpak ba tayo dyan? Dyan pa lang, kalaboso ka na. Nangangalahati ka pa lang ng mo. Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building, sa amin, sa akin, what the President wants, he gets. Tsaka, 100 billion? 100 billion daw yung isiningit ni PBBM. Ang nakakapagtaka lang, no? Ang binito ni PBBM, ilan ba? Kaya Asan yung ano? Di ko pala na-copy yung post ko. Hindi kasi nag-post kanina, no? Yung konsepto nung kanina pa nga ako gigil na gigil dun sa GC ng Birahan PH kasi nga etong nauna pa ako doon kay Shelo Magnong Bopol na yun. Nung ano pa lang, totoo, kahit tanungin nyo si Tolnyolo, hindi ako yung nauna si Nyolo. Sabi sa akin ni Nyolo, bumabiyahe siya, pupunta para sa Bengador. Oy, Bengador special promotion. Na-promote pa. Hindi, yung Bengador. Pupunta siya kasi meron silang Bengador ngayong araw na to. Pagpunta niya, nagda-drive siya, nag-audio message sa akin, pre, aralin mo nga yung ganto ganyan dahil bakit daw yung 2022 hindi pa naman presidente si PBBM no, bla bla bla. So may point si Tolnyolo. Tapos inaral ko, sabi ko, hindi, ini-example lang pala ni Saldi ko. Pero nalaman ko doon na yun nga bakit parang didiretsa pa kay Secretary Mina. Tapos in the first place, paano mangyayari yun?